Kinansilala ng COMELEC Second Division ang rehistrasyon ng Duterte Youth Party List, ngunit may pagkakataon pa itong umapila sa COMELEC Bank. Samantala, si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ay nakusahan naman ng tangkang panunuhol sa isang kandidato noong nakaraang halalan. Si Margot Gonzales ang magbabalita. Sa botong 2-1 ng COMELEC Second Division, kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang desisyon ay kaugnay ng issue sa accreditation ng party list, kung saan inagkusahan itong hindi nagsagawa ng publication na isa sa mga pangunahing requirement ng komisyon. Una nang sinuspende ng National Board of Canvassers ang proklamasyon ng Duterte Youth sa kasong ito. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na maaari pang magsumite ng motion for reconsideration ang nasabing party list. Ibig sabihin, wala pa itong agarang epekto at maaari pa rin itong maiproklama, lalo na kung may papaliwanag ng maayos ng kanilang panig kung bakit kailangang baliktarin ng dibisyon ang kanilang desisyon. Magiging final lang, magiging executory 5 araw pagkalabas nitong desisyon. Maliban na lang kung merong motion for reconsideration after almost 5 years na nakapending yung kaso na yan. Si Ronald Cardema, Chairman ng Duterte Youth, may buwaltan naman sa mga COMELEC Commissioner na bumoto para sa kanselasyon. Sa kasaysayan ng bansang ito, huwag niyong kakalimutan yung pagbumuka at pangalan ni COMELEC Commissioner Nelson Celis at Noli Pipo. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino. Yung presiding commissioner, si Commissioner Ray Bulay, ang ganda nung sinabi niya, siya ay nag-dissent mismo doon sa sinabi nung 2 junior niya. Bakit? Ang sinasabi kasi nung dalawa, ni Celis at ni Pipo, unang-una, kulang daw yung requirements ng Duterte Youth Party List. Hindi daw ito nag-publish at hindi daw ito nag-hearing bago ito na-aprobahan. Ang sabi ni presiding commissioner mismo, Ray Bulay, nasa batas natin na ang magpapublish ay COMELEC. Hindi naman yung party list. Minsan, dahil gusto makabawas ng gastos ng COMELEC, yung nakasaad sa batas na yon ay dinedelegate niya. Inuutos niya sa party list. Kayo mag-publish ng inyong pangalan. Ang problema, hindi naman dinelegate ni COMELEC sa Duterte Youth Party List. Walang order to publish. Samantala, ang natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras naghain ng petition for certiorari laban sa COMELEC sa Korte Suprema upang questionin ang naging resulta ng halalan. Ibinanyag ni Pizaras na sinubukan umano siyang suhulan ni COMELEC Chairman George Garcia upang manalo sa eleksyon. Noong October 2024, dumalo umano siya sa opisina ni Garcia para sa isang courtesy call. Dito raw siya sinabihan na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Naniniwala si Pizaras na ito rin ang naging karanasan ng ilang kandidato, kaya hindi na raw nangampanya ang iba. At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung ano? Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Si Attorney Harold Respicio ang magsisilbing testigo naman sa inihaing petisyon kung saan ibinanyag niyang gumamit umano ng hindi otorisadong software ang COMELEC para manipulahin ang resulta ng halalan. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Attorney Pizaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo?
Bahagi umano ng kanilang hiling sa Korte Suprema ang madisbar si Garcia. Samantala, bukas naman ang COMELEC chief sa inihahing kaso sa Korte Suprema. Ayon sa kanya, mas mainam na dumaan ito sa tamang proseso upang maipaliwanag ng maayos ang panig ng kanilang kampo kaysa pag-usapan lamang ito sa social media. Panawagan pa ng opisyal, huwag gamitin ang COMELEC para sa pansariling interes o promosyon. Hindi na po natapos kasi yung issue niya. Pagka nasasagot, kapag mayroon na naman mga panibagong issue, hindi na lang po natin sasagutin yung mga bagay na ganyan. Total naman, alam niyo po, social media kasi ang approach niya eh. Sa social media kasi, napakahirap yung nag-impose ng ethical standard. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marco Gonzalez, SMNI News.